Kabanata 1081, Pagharap kay Yan Jinyaw. Kinabukasan. Sa paligid ng Green Earth Park, mahigit 10 Realm Lords na ang naghihintay doon. Maliban doon, maraming manunood ang naghihintay sa pagsisimula ng labanang ito. Tandaan, kailangan mong kumilos sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Yan Jinyaw, na nagmamadali patungo sa Green Earth Park, kay Hiteng. Dinilaan ni Hiteng ang kanyang mga labi at madilim na sinabi, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito siya, si Qin Yu, ay tiyak na mamamatay. Walang sinabi si Yan Jinyaw. Hindi niya alam ang lakas ni Teng, kaya hindi siya nakaramdam ng tiwala. Sa kabilang panig, lumabas din si Qin Yu sa pangalawang lihim na kaharian at nagmamadaling pumunta sa Green Mountain Park. Sa sandaling lumabas siya sa pangalawang lihim na kaharian, lumitaw ang figure ni Tian Xuehong sa malapit. Sa wakas, may pagkakataon na rin ako. Nagliwanag ang mga mata ni Tian Xuehong, puno ng pananabik ang kanyang puso. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na pumasok sa ikalawang Mystic Realm. Qingdi Park. Si Hiteng ay nakipaghalo sa karamihan at naghintay ng pagkakataon na hamampas. Tumayo si Yan Jinyaw sa gitna at naghintay sa pagdating ni Qin Yu. Makalipas ang mga 10 minuto. Nagmaneho si Qin Yu mula sa hindi kalayuan. Bumaba siya sa sasakyan at nanginginig ang katawan niya nang makarating siya sa harap ni Yan Jinyaw sa isang hakbang. Qin Yu. Mga ad ng Pop Future. Matapos maramdaman ang panloob na chi ni Qin Yu, biglang binuksan ni Yan Jinyaw ang kanyang mga mata. At ang mga nakapaligid na tao ay mas nasasabik. Ang labanang ito ay matagal ng pinlano, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang naghihintay sa labanan sa pagitan ng dalawang henyong ito. Sino ang numero 1 tao sa mundo, malalaman natin ang resulta ngayon. Oo, henyo silang dalawa, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas o mas mahina. Nilaibot ng mga mata ni Qin Yu ang paligid, tinitingnan ang 10 Overrealm Lords. Medyo maraming tao. Malamig na sabi ni Qin Yu. Mr. Qin, huwag kang magkamali. Nandito lang kami para manood ng laban. Tiyak na hindi kami sasali. Nagmamadaling sabi ng isang Realm Lord. Bahagyang ngumuso si Qin Yu at hindi sila pinansin. Kahit nasabay silang umatake, hindi natakot si Qin Yu. Qin Yu. Matagal kong hinihintay ang araw na ito. Nagngagat ang ngipin ni Yan Jinyaw, ang kanyang ekspresyon ay hindi mapapantayang malamig. Gumisi si Qin Yu, ganun din sa akin. Mula nang ma-absorb mo ang bloodline ni Yan Rozo, naisulat ka na sa listahan ng mga patay. Anong mapagmataas na salita? Pilit na sigaw ni Yan Jinyaw. Agad na naglabas ng 3 sinag ng liwanag ang kanyang katawan. Isang lila, minsan ginto, at isang mahinang berde. Ang 3 sinag ng liwanag na ito ay nagsanib at pinalibutan ang katawan ni Yan Jinyaw. Bahagyang nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Ang 3 sinag ng liwanag na ito ay nagmula kay Yan Jinyaw, Qin Yu, at Yan Rozo. Mayroon akong bloodline sa inyong dalawa at nakuha ko ang lahat ng iyong mga pakinabang. Qin Yu? Tiyak na hindi ko kayo kakampi. Pilit na sigaw ni Yan Jinyaw. Mga ad ng Pop Future. Gumisi si Qin Yu at sinabing, ganun ba? Kung gayon, huwag kang mag-aksaya ng oras. Gumawa ka. Ang mga sinag ng liwanag sa katawan ni Yan Jinyaw ay naging mas malakas. Ang mga sinag ng liwanag na iyon ay pinagsama at pinakawalan ang kani-kanilang mga pakinabang ng 3 tao sa sukdulan. Sinasabi ng lahat na malakas ang iyong pisikal na katawan. Subukan ko ito ngayon. Pilit na umungol si Yan Jinyaw. Talagang binalak niyang labanan si Qin Yu gamit ang kanyang pisikal na katawan. Naikuyom niya ang kanyang kamao at lumapit. Ang gintong liwanag ay agad na pumutok at bumalot sa kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yan Jinyaw ay lumakas ng hindi mabilang na beses. Sumabog din ang kanyang lakas. Sa pagtingin kay Yan Jinyaw na bumaril sa kanya, ang ekspresyon ni Qin Yu ay sobrang kalmado. Habang papalapit si Yan Jinyaw, biglang umatake si Qin Yu. Bang! Sa napakabilis na bilis, sumugod siya patungo kay Yan Jinyaw. Sa isang malakas na kalabog, ang gintong liwanag na nakapalibot sa kamao ni Yan Jinyaw ay agad na nabasag.
Ang kamao ni Chinyu ay tumago sa antas na ito ng gininto ang liwanag at walang awa na hinampas ang kamao ni Yan Jingyao. Kotse! Isang bahagyang malutong na tunog ang agad na narinig. Lumitaw ang mga bitik sa mga buto ng kamay ni Yan Jingyao. Napaatras pa ng ilang hakbang ang figure niya. Nang makita ito ng lahat, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat isang suntok lang iyon, makikita nila kung sino ang mas malakas sa isang sulyap. Hindi rin mukhang maganda ang ekspresyon ni Yan Jingyao. Alam niya na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi katugma kay Chinyu, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakalaki ng puwang. Mga ad ng pop future. Iyan lang ba ang mayroon ka? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Jingyao. Napailing si Yan Jingyao at nakangising sinabi, maliit na pagsubok lang iyon. Ang susunod ay ang tunay kong kakayahan. Sa sinabi nito, ang katawan ni Yan Jingyao ay binalot ng 3 uri ng ilaw. Mabilis silang sumanib sa kanyang katawan. Sa huli, sila talaga ay naging isang malabong lila gintong kulay. Ang divine power ay lumabas mula sa kanyang katawan, tulad ng kumukulong dagat. Ito ay lubhang nakakatakot. Kasunod nito, nagpakawalas si Yan Jingyao ng isang paputok na sigaw at nilaslas gamit ang kanyang saber. Sa isang iglap, ang mga agos ng puting liwanag ay tumama patungo sa Chinyu. Ang pag-ataking ito ay walang katulad na malakas, na nahahati ang hangin sa dalawa. Para bang kahit ang dakilang daw ay gumagawa ng paraan para dito. Nadurog ang nakakatakot na kapangyarihang iyon, na para bang gusto nitong slash Chinyu sa isang strike. Si Chinyu ay ganap na hindi natakot. Malamig siyang sumangot, at isang hindi matatalo na gininto ang liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ang kanyang gintong kamao ay nabasag patungo sa puting liwanag. Swoosh! Sa sandaling ito, ang gintong liwanag at ang puting liwanag ay nagsalubong. Agad na napaikot ang espasyo at isang kakaibang tunog ang lumabas. Ang Yan Jingyao na ito ay isang top-notch henyo. Bukod dito, taglay niya ang mga bloodline ni na Chinyu at Yan Rozo. Natural, walang kapantay ang kanyang lakas. Bilang isang early-stage martial saint, nagtataglay pa siya ng lakas na hindi mas mababa kay Jai Xing. Ang puting liwanag ay sumalubong sa kanyang kamao at talagang nag-transform sa isang hindi masisirang lakas. Parang lalamunan nito si Chinyu. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakataas ang kaliwang palad at humahampas paarap. Ang palad na ito ay tila naunawaan ng dakilang daw, at ito ay aktwal na nagbago sa parang buhay ng mga divine diagram. Ang mga banal na diagram ay naglabas ng panloob na chi na agad na nabasag ang puting ningning. Kasunod nito, bumangga ito patungo kay Yan Jingyao sa napakabilis na bilis. Ang ekspresyon ni Yan Jingyao ay nagbago ng husto. Ang ebolusyon na ito ay resulta ng pag-unawa sa Great Tao. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Wala siyang oras para mag-isip at nagmamadaling gumamit ng spell para labanan. Ngunit sa sandaling dama po ang banal na mapa sa kanyang katawan, siya ay natigilan. Ang banal na mapa na ito ay talagang walang anumang lakas. Ito ay tulad ng isang snowflake. Sa sandaling dama po ito sa kanyang katawan, nawala ito ng walang bakas. Hindi maganda. Pagmumura ni Yan Jingyao sa loob. Bigla siyang may nahulaan. Bago pa siya makasagot, nagpakita na si Chinyu sa likod ng Divine Map. Siya ay naging isang gintong liwanag, tulad ng isang mansyon ng Diyos, o tulad ng isang gumugulong na tren, na bumaril patungo sa Yan Jingyao. Kabanata 1082, walang ingat na pag-aaksaya ng mga kayamanan ng langit. Sa sandaling ito, wala nang mapagtataguan si Yan Jingyao, at ang suntok ni Chinyu ay walang kapantay na lakas, na may kapangyarihang sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Sa sandaling nataman siya, malamang na mawalan siya ng buhay sa lugar. Napahiyaw ang lahat sa gulat, at sunod-sunod na pinawisan sila para kay Yan Jingyao. Hong! Sa isang malakas na tunog, ang paligid ay naharang ng alikabok, at walang sinuman ang nakakakita dito. Maraming realm lords ang hindi maiwasang mabigla. Hindi kaya namatay si Yan Jingyao sa ilalim ng Iron Fist ni Chinyu. Hindi nagtagal, nagkalat ang alikabok, at isang kakaibang eksena ang lumitaw sa harap ng lahat. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa harap ni Yan Jingyao. Ang eksenang ito ay parang maliit na mundo, ngunit parang kakaibang pangitain.
Ang pangitaing ito ang hamarang sa kamao ni Chinyu, iniiwasan ang malakas na pag-ataking ito. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang maliit na mundo sa kanyang harapan at hindi maiwasang mapasimangot. Si Chinyu ay nakakita ng maraming gayong mga spell kamakailan, ngunit hindi niya alam ang mga pinagmulan ng mga ito. Noong una ay inakala niya na ito ay itinuro ng isang makapangyarihang tao, ngunit ngayon, si Yan Jinyaw ay aktwal na gumamit ng katulad na spell, na medyo ikinagulat ni Chinyu. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Yan Jinyaw. Malinaw, ang suntok na ito ay natakot sa kanyang talino. Ang kanyang mga kamay ay sumusuporta sa paningin, at ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ads by Pop Future. Halos, ungol ni Yan Jinyaw sa mahinang boses. Ang paningin sa kanyang mga kamay ay dahan-daang nawala, at hindi nagtagal ay nawala sa manipis na hangin. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Jinyaw at nagtanong, anong klaseng spell ito? Hindi sumagot si Yan Jinyaw. Sa halip, malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, ikaw na tusong kontrabida, talagang pinaglaruan mo ako. Tinuya ni Chinyu, ang mga dakilang laban ay patuloy na nagbabago. Maraming beses, ang tagumpay ay nakasalalay sa karanasan ng mga dakilang laban. Yan Jinyaw, ipinanganak ka sa isang nangungunang aristokratikong pamilya. Protektado ka na ng iyong pamilya mula pa noong bata ka pa. Walang nang ahas na guluhin ka, at halos hindi mo pa naranasan ang anumang buhay at kamatayang labanan. Ngunit iba ako. Kumapang ako mula sa isang tumpok ng mga patay na tao. Hindi ko alam kung ilang labanan sa buhay at kamatayan ang aking naranasan. Paano mo ako magiging kalaban? Malamig na sinabi ni Yan Jinyaw, kalokohan. Isang labanan lang ang kailangan ng isang mahusay na labanan. Chinyu? Mamatay ka. Si Yan Jinyaw ang nagkusa na umatake. Pinalibutan niya ang lilang gintong apoy at nag-transform sa isang sinag ng liwanag na halos hindi nakikita ng mata, umaakyat patungo sa Chinyu. Boom! Pinitiwan ni Chinyu ang kanyang kamay at pinakawalan ang 7 palad ng kalungkutan. Ang malaking golden palm print ay naglalaman ng hindi matatalo na lakas habang ito ay gumulong patungo kay Yan Jinyaw. Ang ginintoang palad ay tumama sa katawan ni Yan Jinyaw, naglabas ng malutong na tunog. Parang kulog sa umagang-umaga, nakakatang sa tenga. Ang ganitong marahas na banggaan ay natural na naging sanhi ng pagsigaw ng lahat sa pagkaalarma. Walang anumang pinsala ang katawan ni Yan Jinyaw. Pinaliktad niya ang kanyang katawan sa himpapawid at ibinagsak ang kanyang palad pababa. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang chi energy ay manipis. Parang gusto niyang ibagsak si Chinyu sa lupa. Ads by Pop Future. Malamig na yumuko si Chinyu habang nagsasanay. Bahagyang nanginig ang kanyang ginintoang katawan, at isang pares ng mga kamao ng laman ang umahan upang salubungin ito. Boom! Ito ang pangatlong banggaan. Bagamat hindi matukoy ng dalawang panig ang mananalo, napaatras si Yan Jinyaw ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, biglang ibinalik ni Yan Jinyaw ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang alulong. Ang kanyang panloob na chi ay sumabog sa sukdulan, at ang kanyang maliit na mundo ay muling napasandal. Isang kapangyarihan na kasing bigat ng bundok na durog patungo sa Chinyu. Ito ay tila isang uri ng nawalang lihim na pamamaraan. Sa isang sulyap, ang maliit na mundong iyon ay tila isang makalangit na palasyo, lubhang misteryoso. Nag-aapoy ang mga mata ni Chinyu, at bahagyang nanginginig ang kanyang palad. Bigla niyang iniunat ang palad niya at ginamit ang kapangyarihan ng palad niya para salubungin ito. Swish! Sa sandali ng banggaan, ang palad ni Chinyu ay naging napakalaki, tulad ng isang gilingang bato na tumatakip sa langit at lupa. Hinawakan ng gintong palad na ito ang maliit na mundo, at ang 5 daliri nito ay parang matalas na talam, pilit na tumutusok sa maliit na mundong ito. Chila! Sinabayan ng isang nakakatalim na tunog, ang palad ni Chinyu ay nagpuwersa at talagang pilit na pinunit ang maliit na mundo na nilikha ni Yan Jinyaw. Ang ekspresyon ni Yan Jinyaw ay nagbago ng husto, at lihim niyang ibinulalas na ang mga bagay ay hindi maganda, nagmamadaling umatras ng ilang daang metro. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataong makatakas.
Agad niya itong hinabol gamit ang walking formula at sabay na pinakawalan ang mabigat na pagbagsak na espasyo, pinutol ang pagkakataong makatakas si Yan Jingyao. Naramdaman ni Yan Jingyao ang kapangyarihan na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang matingkad na pula. Ads by Pop Future. Ang matingkad na pula na ito ay agad na naging apoy, na nagdala ng mga umiikot na heatwave habang ito ay bumubulusok patungo sa Chinyu. Malinaw na ito ang kapangyarihang nabuo mula sa sariwang dugo, at ang dugong ito ay hindi nagmula sa aktwal na katawan ni Yan Jingyao, ngunit ang pagsasanib ng dugo ni Chinyu at Yan Rozo. Ang kapangyarihan nito ay hindi maarap. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng panganib sa sandaling ito, ngunit huli na para umatras. Naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao at sinalubong ito ng ulo. Boom! Isang malaking banggaan ang naganap sa sandaling ito, at isang napakapangit na maaaring kumalat ng mabilis. Ang katawan ni Chinyu ay sunod-sunod na tinusok, at ang kanyang katawan ay patuloy na bumagsak. Anong klaseng kapangyarihan ito, nakakatakot? Hindi napigilan ng iba't ibang mga Panginoon sa lupain na manlaki ang kanilang mga mata. Ang matingkad na pula na iniluwa ni Yan Jingyao ay hindi mas mababa sa lakas ng ilang bomba na sabay na sumasabog, nanginginig sa lahat ng direksyon at nagdudulot ng panginginig sa puso ng mga tao. Si Chinyu ay nabasag sa lupa, at ang kanyang damit ay punit-punit, na nagpapakita ng kanyang malalakas na kalamnan. Maraming marka ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan. Halatang hindi nakayanan ng katawan ni Chinyu ang banggaan. Gamit ang ganitong esensya ng dugo ni Yan Rozo, sayang talaga ang regalo ng Diyos. Ibinunyag ni Chinyu ang mga sikreto ng langit, na naging sanhi ng labis na pagkagulat sa mukha ni Yan Jingyao. Tulad ng sinabi ni Chinyu, bagamat na-absorb ni Yan Jingyao ang blood essence ni Yan Rozo at Chinyu, ang fusion rate ay napakababa. Karamihan sa mga ito ay nakatago sa kanyang katawan, na nagsasama sa isang beses na kapangyarihan ng pagsabog. Ang kapangyarihang ito ay lubhang nakakatakot. Maging ang katawan ni Chinyu ay nasugatan. Gayunpaman, ang maliit na pinsalang ito ay hindi nakamamatay. Sa halip, lubos nitong ikinagalit si Chinyu. Isang napakatinding layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Ang layuning ito ng pagpatay ay kumalat sa mundo, na naging sanhi ng panginginig ng lahat. Yan Jingyao, ito ba ay dugo para gamitin mo ng ganito? Malamig na humakbang si Chinyu at naglakad patungo kay Yan Jingyao. Namilog ang mga talukap ni Yan Jingyao. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Ang dugo ay nasa aking katawan. Kung paano ko ito ginagamit ay walang kinalaman sa iyo. Biglang umungal si Yan Jingyao. Sa isang kisap mata, namataan niya ang daan-daang palm print. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang katawan ni Chinyu ay nagbukas ng isang gintong harang. Ginamit niya ang kanyang katawan upang pilit na tanggapin ang mga puting palm prints. Ang ginintoang harang ay nabasag at tumago sa katawan ni Chinyu, na naging dahilan upang ang kanyang katawan ay napuno ng dugo. Gayunpaman, ang sugat na ito ay mababaw lamang. Tila napuno ito ng dugo, ngunit ang kanyang chi at dugo ay lumakas pa. Kabanata 1083, pinilit si Yan Jingyao sa isang sulok. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang isang di matatalo na Diyos ng digmaan habang siya ay naglalakad patungo kay Yan Jingyao. Ang mukha ni Yan Jingyao ay puno ng pagkabigla habang siya ay gumagawa ng mga spelling gamit ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod siyang lumapit sa glabela ni Chinyu. Gayunpaman, ang mga spell na ito ay hindi napigilan si Chinyu na gumawa ng kahit kalahating hakbang pasulong. Ang lahat ng mga spell ay nabasag ng Vajra na katawan ni Chinyu. Nang makita si Chinyu na palapit ng palapit, ang puso ni Yan Jingyao ay lalong natakot. Ang lahat ng kanyang mga spell ay tila hindi nakapasok sa katawan ni Chinyu. Bagamat ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga madugong peklat, ang kanyang chi at dugo ay mas malakas, napakalakas na ang mga tao ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya ng diretsyo. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang natapakan ni Chinyu ang formula ng Shingword at agad na lumitaw sa harap ni Yan Jingyao. Pilit na umungal si Yan Jingyao at winagayway ang kanyang mga kamay. 321 purple na dragon ang bumaril mula sa kanyang manggas.
Niyanig ng dagandong ng dragon ang langit at lupa. Ang lilang liwanag ay tumaas sa kalangitan at dumiretso sa Chinyu. Nang makita ito ng lahat, lahat sila ay labis na kinabahan. Ang teknik na ito ay ang foundation technique ni Yan Jingyao. Sinasabing noong 15 taong gulang siya ay naintindihan na niya ang pamamaraang ito. Maaari nitong sirain ang langit at lupa, at ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Ang mga mata ni Chinyu ay kumislap sa kawalang interes. Bigla niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, nag-iwan ng mga after images sa ere habang humahampas siya patungo sa magkakapatong na purple dragons. Boom! Habang sumusuntok siya, biglang bumaril ang gintong liwanag. Ang 321 na magkakapatong na mga purple na dragon ay agad na naging alikabok habang sila ay tinusok ng mga kamao ni Chinyu. Dahil sa napakalakas na lakas, napabuntong hininga ang lahat. Napakalakas ng pisikal na lakas. Maaaring makita ng sino man na umasa si Chinyu sa purong pisikal na lakas. Ito ay walang katulad na matigas at kayang basagin ang lahat ng bagay sa mundo. Ads by Pop Future. Ang ekspresyon ni Yan Jingyao ay lubhang nagbago. Bago siya makabawi, nagpakawala na si Chinyu ng pangalawang suntok. Lumapit ang gininto ang liwanag at dumapo sa dibdib ni Yan Jingyao. Sa isang malakas na kalabog, agad na lumubog ang dibdib ni Yan Jingyao at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Kitang-kita kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Ang bawat galaw ni Chinyu ay napakatalas ngunit napakadali din. Sa kabilang banda, si Yan Jingyao ay walang ganitong uri ng katahimikan. Kumapang siya mula sa lupa, at ang kanyang dibdib ay kumikislap na may pulang ilaw, na tila ang kanyang dugo ay sumangga. Tumayo si Yan Jingyao mula sa lupa. Pinagmasdan niya ang sariwang dugo na umaagos mula sa kanyang dibdib, at ang kanyang ekspresyon ay naging lalong hindi magandang tingnan. Ang lakas ni Chinyu ay tila lumampas sa kanyang imahinasyon. Yan Jingyao, kung may kakayahan ka pa, gamitin mo ito. Ngayon, ipapaalam ko sa mundo na ikaw, ang numero 1 disipulo, ay may hindi karapat-dapat na reputasyon. Malamig na sabi ni Chinyu. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpahiya kay Yan Jingyao. Galit niyang pinandilatan si Chinyu at sumigaw, "Chinyu, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Yan Jingyao, at muling namuo ang mala-purplish gold light. Itinaas niya ang kanyang palad pasulong, at mabilis na kumalat ang mala-purplish gold light sa lahat ng direksyon, hanggang sa paanan ni Chinyu. Bweng! Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa hangin, at ang kulay purplish gold na liwanag ay nagbigay ng naglalagablab na init. Pagkatapos, sa ilalim ng paghihimok ni Yan Jingyao, ito ay naging isang mahusay na selyo. Ang dakilang selyo na ito ay ipinasa sa Scripture Depository ng Martial Arts Association sa Jingdo. Ang kapangyarihan nito ay walang katumbas na kakilakilabot, at ito ay walang katulad na mahirap na matutunan ang pamamaraang ito. At bilang isang henyo sa panahong ito, talagang naintindihan ni Yan Jingyao ang discarding ito. Nebula Great Seal. Galit na umungal si Yan Jingyao, at ang kalangitan ay agad na natakpan ng mala-violet na gintong selyo na ito, na umuusad sa napakalakas na paraan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso sa takot. Napaka-tyrannical ng Nebula Seal. Ads by Pop Future. Ang Jingdo Martial Arts Association ay natalo ko na, at ang kanyang diskarte ay hindi na kailangang banggitin. Pilit na umungol si Chinyu, at ang kanyang kamao ay mabilis na napalitan ng fluorescent light. Si Chinyu ay humakbang pasulong, at ang kanyang golden fist ay bumaril na parang kanyan, bumangga sa malaking selyo sa pinakasimpleng paraan. Sa sandaling ito, kumalat ang natitirang kapangyarihan sa lahat ng direksyon, na pinipilit ang mga nakapaligid na Realm Lord na direktang umatras. At sa malaking selyo ng nebula, lumitaw ang makapal na mga bitek. Gotcha! Kasabay ng malinaw na tunog, sa wakas ay sumabog ang malaking nebula seal. Ang kamao ni Chinyu ay tumagos sa selyo at dumiretso sa Yan Jingyao nang may malakas na pagdurog. Si Yan Jingyao ay walang mapagtataguan at ang kanyang katawan ay nataman ng suntok. Deng deng deng. Napaatras ng ilang hakbang ang kanyang katawan habang nagluwa ng subo ng dugo.
Ang mas nakakagulat ay ang kulay purplish gold na ilaw sa katawan ni Yan Jingyao ay naging sobrang dim na parang ito ay mawawala anumang oras. Ipinapahiwatig nito na ang mga pinsala ni Yan Jingyao ay napakalubha, at ang kanyang panloob na chi ay nagsisimula ng matuyo. Nang makita ito ng lahat, nagulat silang lahat. Pareho silang mga henyo, at kinilala pa sila bilang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa kasalukuyang panahon. Lalong kumalat ang paghahambing ng lakas nilang dalawa. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ngayon, bigla nilang natuklasan na tila may malaking agwat sa lakas sa pagitan nilang dalawa. Sa pagtingin kay Qin Yu, isang gintong aura ang biglang umusbong. Siya ay shockingly sa kanyang peak. Sa muling pagtingin kay Yan Jingyao, malinaw na nagsisimula na siyang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Si Yan Jingyao ay ayaw sumuko. Galit siyang umungol at sumayaw ng ligaw ang buhok. Ang kanyang palad ay biglang yumanig pasulong, at pagkatapos ay isang lila na longsword ang lumitaw sa kanyang palad. Ads by Pop Future. Nang makita ang lila na longsword na ito, agad na namutla ang lahat sa takot. Ito ang Purple Cloud Sword na nawala ilang dekada na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na nakatago ito sa katawan ni Yan Jingyao. Bulalas ng isang tao. Ang Purple Cloud Sword ay may magandang background. Sinabi na si Luo Jinggyo ay nagbayad ng hindi mabilang na mga kayamanan upang mahanap ito noon. Ang lilang ulap na espada ay puno ng enerhiya, at ang talim ng espada ay naglalabas ng hagong na tunog tulad ng dagindong ng dragon. Ang mas nakakagulat ay ang layunin ng pagpatay sa espadang ito ay napakalakas, na para bang nagmula ito sa isang larangan ng digmaan. Hindi masama ang espada, ngunit depende rin ito sa kung sino ang gagamit nito, malamig na sabi ni Qin Yu. Ang katawan ni Yan Jingyao ay puno ng dugo, at ang kanyang mga mata ay parang nabaliw. Galit niyang sinabi, Qin Yu, nabalitaan kong napakahusay ng iyong swordsmanship. Ngayon, makikipagkompetensya ako sa iyo. Swordsmanship. Hindi ko na kailangan pang bunot ng aking espada para patayin ka, malamig na sabi ni Qin Yu. Pinagpag niya ang kanyang mga bakal na kamao at malamig na sinabi, ang pares ng bakal na kamao sa aking mga kamay ay sapat na para durugan ka sa meat paste. Nililigawan mo si kamatayan. Labis na galit si Yan Jingyao. Hinawakan niya ang Purple Cloud Sword at sinisingil si Qin Yu. Ang Purple Cloud Sword ay nabahira ng panloob na chi. Ang espadang ito ay ang esensya ng mga diskarte sa espada. Kung saan man ito dumaan, tila may marka sa kawalan. Kahit malayo sila, ramdam na ramdam ng lahat ang malamig na lamig sa talim ng espada. Sayang ang ganoong mahalagang espada sa iyong mga kamay. Malamig na sabi ni Qin Yu. Sa isang galit na galit, ang kanyang gininto ang aura ay sumabog sa sukdulan. Pagkatapos, nakita nilang itinaas ni Qin Yu ang kanyang dalawang kamay. Ang kanyang walang katulad na mainit na gininto ang palad ay sumalubong sa lila na longsword. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga kamay upang pilitin na labanan ang Purple Cloud Sword na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Swoosh! Sa sandaling bumaba ang Purple Cloud Sword, itinaas ni Qin Yu ang kanyang dalawang kamay at hinawakan ang Purple Cloud Sword sa kanyang mga palad. Isang napakainit na gininto ang aura ang agad na natunaw ang panloob na chi sa Purple Cloud Sword. Kahit na ang may hawak ng espada, si Yan Jingyao, ay nakakaramdam ng init. Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. Talagang ginamit ni Qin Yu ang kanyang mga kamay para tanggapin ang espada ng hindi nasaktan. Kabanata 1084, hindi ka man lang humawak ng espada. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, ang iba't ibang Realm Lords ay hindi napigil ang magbulalas. Gamit ang kanyang pisikal na katawan upang mapaglabanan ito, paanong ang kanyang katawan ay napakatigas. Iyan ang Purple Cloud Sword, ang long-lost Purple Cloud Sword. Ang may hawak ng espada ay hindi isang mahina, ito ay si Yan Jingyao na kilala bilang numero 1 disipulo sa mundo. Kung sila ang may hawak ng espada, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. Hinawakan ni Qin Yu ang Purple Cloud Sword gamit ang dalawang kamay, ang kanyang ekspresyon ay sobrang lamig. Sinubukan ni Yan Jingyao ang kanyang makakaya na bunutin ang espada, ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw.
Ang dalawang kamay ni Chinyu ay parang mga sipit na bakal, mahigpit na nakahawak sa Purple Cloud Sword. Yan Jinyao, ito lang ba ang mayroon ka? Talagang binaigo mo ako. Sa sandaling ito, nagsalita si Chinyu. Ang kanyang katawan ay naglabas ng gininto ang lakas na kumalat patungo kay Yan Jinyao. Ang gininto ang liwanag na ito ay agad na nilamon ang kanyang purplish gold light. Pinilit ng nakakapasong panloob na chi si Yan Jinyao pabalik. Kahit na ang Purple Cloud Sword sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa Purple Cloud Sword na nahulog sa lupa. Hindi niya maiwasang mapangiti, hindi ka man lang humawak ng espada, at nangangahas ka pa ring tawagin ang iyong sarili bilang numero 1 disipulo. Puwersa mong nilunok ang dugo ni Yan Rozo, at ito lang ang mayroon ka. Talagang binaigo mo ako. Ang ekspresyon ni Yan Jinyao ay sobrang pangit. Hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid na parang natatakot sa mga komento sa paligid niya. Ako, nagkamali lang ako. Madali kitang patayin. Galit na sabi ni Yan Jinyao. Paulit-ulit nang inisya ni Chinyu. Sa isang pag-iling ng kanyang mga paa, nahulog sa kanyang kamay ang Purple Cloud Sword. Kasunod yun, iniwas ni Chinyu ang Purple Cloud Sword sa kanyang kamay patungo kay Yan Jinyao. Isang bahid ng lilang liwanag ang sumilay sa kalangitan at dumiretso sa Yan Jinyao. Si Yan Jinyao ay nagmamadaling umiwas sa gilid. Ang Purple Cloud Sword ay dumaan sa kanyang dibdib at walang awa na tumusok sa isang mataas na bundok sa likod niya. Ads by Pop Future. Sa isang iglap, gumuho ang bundok at nabasag ang lupa. Ang mga sirang bato ay gamulong pababa na parang nagkaroon ng napakalaking lindol. Ano? Hindi ka man lang manggahas na kunin ang espada. Gumisi si Chinyu. Biglang may naintindihan si Yan Jinyao. Hindi man lang siya inaatake ni Chinyu, ngunit ibinabalik sa kanya ang espada. Ang gayong kahihiyan ay halos mabaliw kay Yan Jinyao. Hinawakan niya ang Purple Cloud Sword at galit na umungal, Chinyu, napakalayo mo na. Masyado ka nang lalayo. Malamig na sinabi ni Chinyu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung mayroon kang anumang galaw, gamitin mo lang sila. Labis na galit si Yan Jinyao. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang Purple Cloud Sword, at bahagyang nanginginig ang mga palad niya. Chinyu? Lubos mo akong pinagalitan. Sa sumunod na segundo, biglang naglaslas si Yan Jinyao gamit ang kanyang espada at umungal ng buong lakas, Purple Cloud Slash. Sinabayan ng kanyang galit na dagindong, na puno ng mga anino ng espada ang kalangitan. Libo-libong mga lilang anino ng espada ang lumalas patungo kay Chinyu sa lahat ng direksyon. Ang bawat anino ng espada ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Ang malamig na liwanag sa talim ng espada ay nakakapanghina ng buto, na nag-iiwan ng maraming galos ng espada sa hangin. Ang layuning pagpatay na kumalat ay nagpang-inag sa lahat. Libo-libong anino ng espada ang kumalat patungo kay Chinyu, na nakapalibot sa kanya na walang mapagtatagwan. Sa isang iglap, libo-libong anino ng espada ang tumama kay Chinyu. Kahit si Chinyu ay hindi makaiwas sa ganoong pamamaraan ng espada. Chila. Ang mga tunog na nakakatusok sa tainga ay nagmula sa gitna ng espada. Ang lilang liwanag ay ganap na bumalot kay Chinyu. Tagumpay. Nang makita ito ni Yan Jinyao, agad siyang natuwa. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, at iniluwan niya ang isa pang subo ng dugo. Pamatok ito patungo sa liwanag ng espada, na para bang binabalak niyang patayin si Chinyu sa isang hampas. Ads by Pop Future. Sa sandaling pumasok ang esensya ng dugo, ang liwanag ng espada ay agad na naging mas matindi. Ang orihinal na lilang espada na si Rei ay nabahira na ngayon ng mga bakas ng eskarlata. Ang nakakatakot na aura na apoy na iyon ay sumasakop sa radius na ilang daang metro. Ang liwanag na sinag ay gumalaw ng baliw. Ang hindi mabilang na anino ng espada ay patuloy na naglalaslas, na para bang puputulin nila si Chinyu upang maging tinadtad na karne. Ang mga nakapaligid na Panginoon sa kaharian ay nagmamadaling umatras, natatakot na sila ay masipsip dito. Hahaha. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa na sumigaw si Yan Jinyao. Chinyu? Sa wakas ay mababayaran mo ang iyong kayabangan. Go to hell. Namulat ang mga mata ni Yan Jinyao at ang mukha ni Yan Jinyao ay nagpakita ng galit na galit.
Ngunit sa sandaling ito, ang Purple Sword Ray ay naglabas ng malabong gininto ang kulay. Ang kulay ginto ay kasing laki ng isang butil ng bigas at mabilis itong kumakalat sa bilis na nakikita ng mata. Boom! Isang malakas na tunog na nanginginig sa mundo ang narinig at ang espadang Ray ay agad na pumutok. Ang katawan ni Chinyu ay naglabas ng banal na gininto ang liwanag, at ang sword shadows ay matagal nang naglaho. Kahit na hindi mabilang na mga dagwang sugat ang lumitaw sa katawan ni Chinyu, ang kanyang chi at dugo ay walang katumbas na lakas. Paano ito posible? Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Jingyao. Ang pagpugot ng Purple Heaven ay malinaw na nilamon si Chinyu, ngunit bakit siya ligtas at maayos? Yan Jingyao, binigyan na kita ng pagkakataon. Iyan lang ba ang mayroon ka? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Jingyao na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa ngiting ito, muntik nang malaglag si Yan Jingyao. Sa sandaling ito, bigla siyang natakot. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay parang isang mataas na bundok, na nagparamdam sa kanya ng takot. Parang may naintindihan din ang mga nanunood. Noon pa man ay iniisip nila na magkaparehas sina Yan Jingyao at Chinyu at siya lang ang makakalaban ni Chinyu. Ads by Pop Future. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto nila na ang pagitan ng dalawa ay parang paalang na kanal na mahirap tawirin. Ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay napakalaki. Itong Yan Jingyao, mukhang nasa ibang level sa Chinyu. Minamaliit ba natin ang Chinyu o labis ang pagpapahalaga nitong Yan Jingyao? Maaaring may maling reputasyon lang si Yan Jingyao. Nagbulungan ang mga nanunood sa dilim. Si Han Wei, na nasa karamihan, ay hindi maiwasang mapangiti. Noon, kapag natalo ako kay Chinyu, pinagtawanan ninyo akong lahat. Ngayon, sa wakas, turn nyo na. Ngumisi si Han Wei. Sa harap niya, malamig na nakatingin si Chinyu kay Yan Jingyao. Imposible. Hinding-hindi ako matatalo sa iyo. Umuungal si Yan Jingyao habang ang Purple Cloud Sword sa kanyang kamay ay umuusad patungo kay Chinyu sa hindi maayos na paraan. Sa sandaling ito, natapakan ni Chinyu ang Shinshiractor at nakarating sa harap ni Yan Jingyao sa isang kisap mata. Iniabot niya ang kanyang gintong palad at direktang hinampas ang katawan ng Purple Cloud Sword. Klang! Isang malaking puwersa ang sumunod sa Purple Cloud Sword at dumiretso sa palad ni Yan Jingyao. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang Purple Cloud Sword ay agad na nalaglag, at ang kanyang hinlalaki at hintuturo ay nanginginig hanggang sa mapuno sila ng dugo. 2 beses ka nang nahulog. Hinawakan ni Chinyu ang Purple Cloud Sword sa kanyang kamay at malamig na sinabi. Ibinuka ni Yan Jingyao ang kanyang bibig. Magsasalita na sana siya nang tumama na ang golden palm ni Chinyu. Napakalaki ng palad na ito, at tumama ito sa kalahati ng katawan ni Yan Jingyao. Ang kanyang katawan ay parang bola ng kanyen, pumuputok at mabangis na dumudurog sa lupa. Pilit na umuungal si Yan Jingyao. Puno ng dugo ang buong katawan niya at may mga buto pa na nabasag. Ito ay isang kalunos lunos na tanawin. Chinyu? Tapos ka na? Ungol ni Yan Jingyao. Ang bracelet sa kanyang palso ay biglang nagbuga ng mga butil ng puting ambon. Tinakpin ng hamog na ito ang katawan ni Yan Jingyao at dumaikit sa bawat pulgada ng kanyang balat. Tinakpin ng alikabok ang katawan ni Yan Jingyao na may patong ng baluti na parang lime level. Ano ito? Tumaas ang kilay ni Chinyu at may bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Kabanata 1085, ang abo ng isang makapangyarihang figure. Ang layer na ito ng parang abo na pulbos ay sumasakop sa bawat pulgada ng balat ni Yan Jingyao, na parang nagdaragdag ng isang layer ng baluti sa kanyang antas. Sa ibabaw ng puting pulbos na iyon, may pamilyar ngunit kakaibang amoy. Tila may halong aura ng kamatayan at panloob na chi. Tinitigan ni Chinyu si Yan Jingyao, na ang katawan ay ganap na puti, at ang interes sa kanyang mga mata ay lumakas. Ang layer ng puting abo na iyon ay hindi dapat sa iyo, tama. Walang pakialam na sabi ni Chinyu habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Galit na pinandilatan ni Yan Jingyao si Chinyu at sumigaw, Chinyu, patay ka. Ang layer ng puting abo na ito ay walang iba kundi ang kayamanan na ipinagkaloob ng Sky Blood Rainbow.
At ang kayamanan na ito ay ginawa mula sa mga buto ng Skeleton Army. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Yan Jinyaw ay may katawan na hindi hihigit sa isang makapangyarihang figure. Qin Yu, kailangan kitang patayin. Pilit na sigaw ni Yan Jinyaw at sinugod si Qin Yu. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at idiniin ang katawan ni Qin Yu. Talagang binalak niyang makipagsagupaan sa katawan ni Qin Yu. Nang makita ito ni Qin Yu, hindi niya maiwasang mapangiti, palagay ko nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam ni Qin Yu ang kanyang mga kamao at umaban. Klang! Isang malakas na tunog ang sumabog, at isang matinding liwanag na alon ang pumutok sa pagitan ng dalawa. Sa sandali ng banggaan, direktang napaatras si Qin Yu ng 12-dosenang metro. Ads by Pop Future. Hindi nito maiwasang mapakita sa mga mata ni Qin Yu ang bakas ng pagkagulat. Kawili-wili. Umakyat si Qin Yu mula sa lupa. Tinapa niya ang kanyang kamao, naramdaman na lang niya na namamanhid na ang kanyang mga buto ng kamao. Hahaha. Qin Yu, hindi mo ba sinabi na ang iyong pisikal na katawan ay walang kapantay sa mundo? Ngayon, hayaan mo, Yan Jinyaw, maranasan ito. Tuwang-tuwa na sigaw ni Yan Jinyaw. Pagkatapos niyang magsalita, muli siyang lumapit kay Qin Yu at binato siya ng suntok. Ang pangalawang banggaan ng dalawa ay muling pinilit na bumalik kay Qin Yu. Sa pagkakataong ito, ang gintong liwanag sa kamao ni Qin Yu ay direktang nabasag. Sa kabilang banda, si Yan Jinyaw ay ganap na hindi nasaktan. Umakyat muli si Qin Yu mula sa lupa. Napatingin siya sa mga bitek na lumabas sa kanyang kamao at hindi maiwasang bahagyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang tigas ng katawan, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Ano ba talaga ang layer ng puting abo na iyon? Sabi ni Yan Jinyaw na may malamig na ngiti, gawa ito mula sa buto ng makapangyarihang mga figure. Qin Yu, paano kung malakas ang pisikal mong katawan? Wala itong ikukumpara sa isang makapangyarihang figure. Ang katawan ng isang makapangyarihang figure. No wonder. Biglang natauhan si Qin Yu. Ang gayong matigas na katawan, malamang na maliban sa makapangyarihang mga figure, walang ibang spell ang makakagawa nito. Pumunta ka sa impyerno. Napuno ng kabaliwan ang mukha ni Yan Jinyaw habang sumusugod siya kay Qin Yu. Nabangga niya ang katawan ni Qin Yu, at saglit, ang malalakas na putok ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Kailangang sabihin na ang lakas ng katawan ng isang makapangyarihang figure ay lampas sa imahinasyon. Maging si Qin Yu ay paulit-ulit na napaatras, at maging ang kanyang mga buto ay nagpapakita ng mga palatandaan ng bitek. Ads by Pop Future. Pumunta ka sa impyerno. Ang kamay ni Yan Jinyaw ay may hawak na isang matalim na ilaw habang walang awa siyang sumuntok. Ang suntok na ito ay may kapangyarihang magbukas ng mga bundok at magbukas ng mga dagat. Agad nitong binasag si Qin Yu sa lupa. Isang malaking hukay ang lumitaw sa harap ng lahat. Umampi si Yan Jinyaw habang mainit ang bakal. Siya ay umungal at sumuntok sa katawan ni Qin Yu. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang mabigla ang lahat. Si Yan Jinyaw, na binugbog ni Qin Yu ngayon, ay talagang sumabog sa sobrang nakakatakot na lakas sa sandaling ito. Hindi ganoon ka-simple si Yan Jinyaw. Alam ko, dahil kilala siya bilang numero 1 disipulo sa mundo, natural na hindi siya matatalo ng ganito. Ang pagbaliktad ng sitwasyon ay nagulat sa mga tao sa paligid. Ang mga taong ito ay ang karaniwang mga taga-bakod. Nakatingin din sila kung sino ang mananalo at kung sino ang susundin. Sa isang kisap mata, nakalabas na si Yan Jinyaw ng daan-daang suntok. Tila nawalan na ng kakayahang lumaban si Qin Yu. Sa dami ng tao, hindi napigilan ni Jiang nila ni Shu Weigo na bahagyang sumimangot. Matatalo ba si Qin Yu kay Yan Jinyaw ngayon? Sabi ni Shu Weigo sa mahinang boses. Kinawian niya ni Jiang ang kanyang kamay at sinabing, hindi siya magpapatalo. Marami pa ring sikretong diskarte si Qin Yu na hindi pa niya nagagamit. Halimbawa, ang formula ng battle word. Kung ginamit ni Qin Yu ang battle word formula, matagal nang natalo si Yan Jinyaw. Pumunta ka sa impyerno. Ang buong katawan ni Yan Jinyaw ay sumabog na may maningning na liwanag. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao at marahas itong hinampas sa ulo ni Qin Yu. Ads by Pop Future.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ni Chinyu ay biglang sumabog na may matinding at nakasisilaw na gintong liwanag. Bigla niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang kamao ni Yan Jingyao. Ako na, tama. Ang malamig na boses ni Chinyu ay pumasok sa tainga ni Yan Jingyao. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Jingyao, at bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Ang gintong liwanag sa katawan ni Chinyu ay unti-unting naging madilim na ginto. Isang nakakatakot na panloob na chi ang lumabas mula sa kanyang katawan, agad na pinilit na bumalik si Yan Jingyao. Buzz! Ang madilim na gininto ang liwanag ay nagpapaliwanag sa isang malaking bahagi ng langit at lupa. Ang katawan ni Chinyu ay pumasok sa isang bagong antas sa sandaling ito, naging hindi masisira. Sa di kalayuan, nakasimangot si Yan Jingyao at hindi nang ahas na kumilos kahit sandali. Bumangon si Chinyu mula sa lupa. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng sobrang init na temperatura. Ang temperaturang ito ay ganap na sumangga sa kanyang dugo. Ang heatwave na tumama sa kanyang mukha ay naging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa paligid. Ito ay isang bagong nabuong spell. Hindi ko pa ito pinangalanan. Napailing si Chinyu. Pinagsasama ng teknik na ito ang Saintly Body Technique at ang Vajra Saintly Body Technique sa isa. Hindi ito dapat mas mababa sa top-tier heaven rank technique. Ang Vajra Saintly Body Technique ay isang heaven rank technique sa simula. Ngayon, pagkatapos ng pagpapabuti ni Chinyu, gumawa ito ng isang hakbang pa. Speaking of which, hindi pa ako nakakalaban ng isang makapangyarihang figure sa pisikal na katawan. Ngayon ay maituturing na isang pagkakataon, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na tumingin kay Yan Jingyao. Halika, gagamitin kita para subukan ang bago kong spell, malamig na sabi ni Chinyu. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Yan Jingyao at sumigaw siya, mayabang. Ngayon, sisirain ko ang hindi mo maipaliwanag na pagtitiwala. Pagkatapos sabihin iyon, si Yan Jingyao ay tumapak sa spell at nilapitan si Chinyu. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Bahagya niyang ikinuyom ang kanang kamao at saka marahas na sinuntok pasulong. Klang! Ito ay isang hindi pa naganap na banggaan ng mga pisikal na katawan. Tila nayanig ang buong mundo sa tunog na ito. Sa isang iglap, nag-crack ang mga bundok at ilog at gumuho ang earth. Ang natitirang kapangyarihan na lumabas mula sa kanilang dalawa ay nabasag ang lahat sa kanilang paningin sa alabok. Ang hindi mabilang na martial marquee ay direktang inalog sa isang madugong ambon sa sandaling ito. Pati ang mga martial saints ay naapektuhan at nagluwa ng sariwang dugo. Kabanata 1086. Hindi ko sinabi na bibitawan kita. Sa ilalim ng liwanag, hindi na tinupad ni Yan Jingyao ang kanyang mga salita. Ang puting abo sa kanyang kamao ay nagsimulang pumutok, at pagkatapos ay diretso itong nabasag. Ang napakalaking puwersa ng kamao ay yumanig patungo kay Yan Jingyao, pinilit siyang umatras ng paulit-ulit. Sa sandaling ito, bumangon si Chinyu mula sa lupa. Itinaas niya ang kanyang palad, at ang isang gintong liwanag ay agad na nabura ang langit at tinakpan ang lupa. Ang napakalaking golden palm print ay parang gilingang bato habang walang awa nitong hinampas si Yan Jingyao. Bang! Sa ilalim ng sampal na ito, ang puting abo sa katawan ni Yan Jingyao ay muling nagsimulang magbasag, magkapantay na bumabagsak. Nang walang suporta ng mga buto ng makapangyarihan, ang pisikal na katawan ni Yan Jingyao ay nalantad kaagad. Nawalan siya ng karapatang makipagkompetensya kay Chinyu. Bago pa siya makalaban, tumama na ang pangalawang palad ni Chinyu. Itinaas ni Yan Jingyao ang kanyang ulo upang tingnan ang palad na humahampas sa lupa. Agad na namula ang kanyang mukha, at napuno ng takot ang kanyang buong puso. Hindi. Buong lakas na sigaw ni Yan Jingyao. Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Chinyu sa kanyang harapan ay hindi niya kayang labanan. Boom! Dumating ang hampas ng palad na ito ayon sa schedule at naging sanhi ng pagbagsak ng buong lupa. Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, halos gumuho ang katawan ni Yan Jingyao. Puno ng dugo ang kanyang katawan at nakalabas ang kanyang mapuputing buto. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig at mukha siyang lubhang miserable. Ilang beses na niyang sinubukang bumangon ngunit nabigo siya.
Masyadong malakas ang hampas ng palad na ito. Kung hindi niya nabuo ang kanyang primordial spirit pagkatapos maging isang martial saint, ang hampas ng palad na ito ay kumitil sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa kahabag-habag na anyo ni Yan Jingyao, lahat ay hindi napigil ang huminga ng malamig. Ads by Pop Future. Si Yan Jingyao, na kilala bilang numero 1 sa mundo, ay talagang nahulog sa ganoong estado. Hindi nito maiwasang mapabuntong hininga ang mga tao. It's my turn? Sa dilim, dinilaan ni Teng na nakabalot ng itim na damit ang kanyang mga labi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang paos na boses na iyon ang tumunog sa kanyang isipan. You are no match for him. Kung aatake ka ngayon, natatakot akong mamatay ka dito. Nang marinig niya ang boses na ito, agad siyang napatigil sa paglalakad. Nakatungtong na ako sa Martial Saint Realm, paanong hindi ko siya papatayin? At saka, ngayon lang siya nakaranas ng isang mahusay na labanan. Ngayon na ang pinakamagandang oras para patayin siya. Medyo ayaw tanggapin ito ni Hiteng. Ang katawan ni Chinyu ay hindi mas mahina kaysa sa isang makapangyarihang figure, bagamat ngayon lang siya nakaranas ng isang mahusay na labanan, ang kanyang panloob na chi ay nasa tuktok nito ngayon at halos ganap na hindi nasira, ang namamaos na boses na iyon. Hindi napigilan ni Hiteng ang pagkayam ng kamao. Dahil sa kanyang galit, ang itim na enerhiya sa kanyang buong katawan ay sumisikat. Damit, hindi napigilan ni Teng ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Let's go. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Pilit na pinipigilan ni Hiteng ang galit sa kanyang puso. Hindi na siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Sa hindi kalayuan, humakbang si Chinyu patungo kay Yan Jingyao. Itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang katawan ni Yan Jingyao. Nasabi ko na, kung hindi dahil sa relasyon mo ni Yan Rozo, matagal na kitang pinatay. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Jingyao. Bilang pinakamalapit na kamag-anak ni Rozo, ginawa mo talaga ang ganoong bagay sa kanya. Yan Jingyao, hindi katumbas ng halaga ang iyong kamatayan. Ibinuka ni Yan Jingyao ang kanyang bibig para magsalita, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, walang tigil na bumulwak ang dugo. Sa hindi kalayuan, isang Rolls Royce ang mabilis na humandar. Sa sandaling huminto ang sasakyan, nakita si Yan Sihay na tumatakbo palabas ng sasakyan. Chinyu? Tumigil ka. Bitawan mo ang anak ko. Galit na sigaw ni Yan Sihay. Ads by Pop Future. Habang sumisigaw siya, tumakbo siya patungo kay Chinyu na may pag-aalala sa mukha. Medyo nakakaawa ang itsura niya. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Sihay at Nishan, nasa kamay ko na ngayon ang buhay ng anak mo. Naglakas loob ka pa ring sigawan ako. Habang nagsasalita siya, pinalakas ni Chinyu ang kanyang mga paa. Si Yan Jingyao, na nasugatan na, ay lalong nakaramdam ng sakit. Hindi. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Yan Sihay. Sinabi niya sa nanginginig na boses, huwag patayin ang aking anak. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo siyang patayin. Sa pagtingin sa pagmamakaawa ni Yan Sihay, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malakas. Gusto mo bang pakawalan ko siya? Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Malamig na sabi ni Chinyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Sihay, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya ay ipinanganak sa pamilyang yan mula pa noong bata pa siya, at hindi pa siya nakaluhod sa sinuman noon. Ngayon, ang paghiling sa kanya na lumuhod sa harap ng napakaraming tao ay mas masahol pa sa pagpatay sa kanya. Chinyu? Basta't palayain mo ang aking anak, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Nagngagat ang ngipin ni Yan Sihay at sinabi. Gumisi si Chinyu at sinabing, ano ang maibibigay mo sa akin? Pera. Status. Sa tingin mo ba mahalaga ito sa akin? Ibinuka ni Yan Sihay ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Sa pamilya yan, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay nila ay pera. Ngunit ang pera ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga mata ni Chinyu, kaya paano niya ito ipagpapalit sa buhay ni Yan Jingyao? Ayaw mong lumuhod. Fine. Hindi umimik si Chinyu, at muling lumakas ang lakas ng kanyang mga paa. Ads by Pop Future. TFFT.
Biglang bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Yan Jingyao, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na bumaba. Hindi. Ungol ni Yan Zihai. Pinandilatan niya si Chinyu at takot na sinabi, luluhod ako. Inilagay ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, lumuhod at magmakaawa sa akin, baka maligtas ko ang kanyang buhay. Mapula ang mga mata ni Yan Zihai. Ang gayong kahihiyan ay nagpang-inig sa kanya. Inilabas pa ng mga tao sa paligid niya ang kanilang mga phone, na para bang gusto nilang kunan ng litrato ang kahihiyan ni Yan Zihai. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga tuhod. Sa saliw ng bang tunog, bumagsak ang mga tuhod ni Yan Zihai sa lupa. Ibinaba ni Yan Zihai ang kanyang ulo at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Halos mabangis ang ekspresyon ng mukha niya. Sa pagtingin sa hitsura ni Yan Zihai, ang mukha ni Chinyu ay hindi maiwasang kumislap na may bahid ng lamig. Yan Zihai, ikaw at ako ay hindi dapat naging ganito. Sa kasamaang palad, ikaw ay makasarili at sakam, malamig na sabi ni Chinyu. Tama yan. Kung si Yan Zihai ay hindi gumawa ng move kay Yan Rozo, paano siya napunta sa ganito? Ngunit ngayon, wala nang silbi ang sasabihin. Nakaluhod na ako, pwede mo nang palayain ang anak ko, di ba? Nakangusong sabi ni Yan Zihai. Siyempre, ako, si Chinyu, ay tao sa aking salita, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang mga paa. Si Yan Jingyao, na nakahandusay sa lupa, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makahinga. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang itinuro ni Chinyu ang kanyang daliri. Isang gintong liwanag ang agad na pumasok sa isip ni Yan Jingyao. Agad na nagmula sa kanyang ulo ang matinding sakit. Ang kanyang primordial spirit ay tila natama ng kidlat. Ang matinding sakit na ito ay halos himatayan siya. At pagkatapos ng matinding sakit na ito, malinaw na naramdaman ni Yan Jingyao na ang tunay na chi at espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na naglalaho. Ikaw, sinayang mo talaga ang paglilinang ko. Nanliit ang mga butas ni Yan Jingyao, at ang kanyang mukha ay namula. Gumisi si Chinyu at sinabing, nangako lang ako na ililigtas mo ang iyong buhay, ngunit hindi ko sinabi na ililigtas kita. Kabanata 1087, ang Treasure of the Sky Blood Rainbow. Ang masakit na dagundong ni Yan Jingyao ay kumalat sa buong Green Earth Park. Bilang isang henyo, ang pagiging baldado sa kanyang cultivation ay mas masahol pa sa pagpatay. Sa hindi kalayuan, galit na galit si Yan Zihai, ngunit alam niya sa kanyang puso na wala siyang kakayahang maghiganti. Naglakad siya patungo kay Yan Jingyao ng hakbang-hakbang gamit ang kanyang matatandang hakbang. Pagkatapos, niyakap niya si Yan Jingyao na malapit ng masira. Chinyu? Napakawalang awa mo. Malamig na tiningnan ni Yan Zihai si Chinyu, puno ng puot ang mga mata nito. Malamig na sinabi ni Chinyu, kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, papatayin kita. Natigilan si Yan Zihai. Wala na siyang sinabi pa. Niyakap niya si Yan Jingyao at bumalik sa sasakyan. Si Yan Jingyao ay baldado. Walang inaasahan ang resultang ito. Ang henyo na kilala bilang numero 1 sa mundo ay naging isang pailay na hindi makapagtanim. Hindi nito maiwasang mapabuntong hininga ang mga tao. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa karamihan at malamig na sinabi, kung sino pa ang gustong atakihin ako, huwag mag-atubiling gawin iyon. Natahimik ang paligid. Walang nang ahas na hawakan ang kilay na ito. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tumalikod siya at umalis. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, sa ikalawang Mystic Realm, ang bigot sa manibela ay may hinuhukay na bagay gamit ang pala. Isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang harapan. Mahigit 10 metro ang lalim ng butas. Nahanap ko na rin sa wakas. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ng lalaking bigot. Nakita niya ang isang garapon na nakalagay sa harapan niya. May kakaibang panloob na chi na dumadaloy sa loob ng garapon. Pinuhat ng lalaking bigot ang garapon at umakyat sa butas. Tumingin siya sa garapon pataas at pababa at bangulong, ano ang bagay na ito? Bakit hindi ko ito nakita noon? Huwag mong hawakan.
Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ni Tian Zuehong sa hindi kalayuan. Sumulyap ang bigot na lalaki kay Tian Zuehong at bumulong, Tian Zuehong. Bakit ka nandito? Walang oras si Tian Zuehong para bigyang pansin ang lalaking may bigot. Kinakabahan siyang tumingin sa garapon sa kamay ng may bigot at maingat na sinabi, walang silbi sa iyo ang bagay na iyon. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Anong klaseng biro ito? Muntik na akong mamatay sa pagod sa paghuhukay nitong sirang garapon, ang bigot ng manibela. Nagbago ang ekspresyon ni Tian Zuehong. Nitiig ang sinabi niya, wala talagang silbi sa iyo ang bagay na iyon. Paano ito? Ibigay mo sa akin at may magagamit akong ipagpalit sa iyo. Anything is fine. Anything is fine. Really? Bahagyang nagulat ang bigot sa manibela. Mabilis na tumango si Tian Zuehong at sinabing, talaga. Marami akong kayamanan. Ads by Pop Future. Hinaplos ng lalaking may bigot sa manibela ang kanyang balbas at sinabing, paano ito? Pinigyan mo ako ng isang mahiwagang kasangkapan ng isang mahusay na magsasaka na lumalampas sa kapigatian, at ibabalik ko ito sa iyo. Paano na? Marahas na kumunat ang mga ugat sa noo ni Tian Zuehong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, niloloko mo ba ako? Pamulong ang lalaking may bigot sa manibela, ikaw na mismo ang nagsabi. Ayos lang ang lahat. Dahil wala ka nito, huwag kang magyabang. Pilit na pinipigilan ni Tian Zuehong ang galit sa kanyang puso, sinabi niya, kahit na ang isang mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian ay maghanap sa buong universo, hindi magkakaroon ng maraming mga magic artifact. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang mahusay na kapangyarihan magic artifact. Bagamat ito ay nasira, mayroon pa rin itong kapangyarihan ng isang mahusay na kapangyarihan. Paano na? Hindi. Tumanggi ang lalaking bigot nang hindi man lang nag-iisip. Bakit hindi mo ako bigyan ng Tribulation Transcending Peel? Maganda ang bagay na iyon. F*CQ. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Tian Zuehong. Niloloko mo ba ako? Gumisi ang lalaking bigot, tanga ka talaga. Ngayon mo lang na-realize. Kahit na hindi ko alam kung ano ang bagay na ito, dahil sa sobrang kaba mo, tiyak na kakaiba ito. Gusto mong bawiin. Dream on. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Tian Zuehong. Ang kanyang katawan ay naging isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa bigot na lalaki. Gayunpaman, ang bigot sa manibela ay kasing madulas ng loach. Sa isang kisap mata, ito ay tumakas ng ilang daang metro. Noon, kahit ilang dosenang makapangyarihang figure ay hindi ako napigilan, lalo ka na. Sa usapin ng pagtakas, ang kagalang-galang na sarili na ito ay nagsasabi na ako ang numero 2. Walang sino mang maglakas loob na sabihin na ako ang numero 1. Nakangiting sabi ng bigot sa manibela. Ikaw. Ibalik mo sa akin ang bagay na to. Namulat ang mga mata ng Heavenly Blood Rainbow. Wala siyang ibang gusto kundi katayin ang bigot sa manibela. Sa loob ng garapon ay ang banal na kahulugan ng higit sa 10,000 martial marquee. Hanggat nakuha niya ang item na ito, mababawi ng Sky Blood Rainbow ang higit sa kalahati ng kanyang lakas. Sa oras na iyon, tiyak na hindi siya magagapi sa mundo. Ads by Pop Future. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang bigot sa manibela ay lilito ng wala saan. Stop dreaming. Nakangiting sabi ng bigot sa manibela. Halika, ituloy mo ang paghabol sa akin. Malamang babalik si Chinyu maya-maya. Mag-usap tayo ng detalyado sa pagbabalik niya. Ang ekspresyon ni Tian Zuehong ay lubhang nagbago. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya kalaban ni Chinyu. Malamang namamatay siya sa mga kamay ni Chinyu sa isang palitan. Ikaw, tatandaan kita. Kinagat ni Tian Zuehong ang kanyang mga ngipin. Bagamat talagang gusto niyang bawiin ang banga, malinaw na mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa kanyang buhay. Hihintayin kita, nakangiting sabi ng may bigot. Ang Heavenly Blood Rainbow ay galit na tumingin sa may bigot, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ilang minuto pagkatapos niyang umalis sa pangalawang Mystic Realm, si Chinyu ay nagmamadaling bumalik sa pangalawang Mystic Realm. Sa sandaling makita niya si Chinyu, agad na sumugod ang lalaking may bigot. Chinyu? Ang kagalang-galang na ito ay may isang babe sa aking kamay.
Gusto mo ba ito? Nakangiting sabi ng may bigot. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, ano babe? Mahiwagang sinabi ng may bigot, hindi ko alam kung ano iyon. Isang sanggol na gustong bawiin ng makalangit na dugong bahaghari. Dumating dito ang Heavenly Blood Rainbow. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tama. Pero binugbog ko siya at kinuha ang babe niya, pagmamalaki ng bigot na lalaki. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Babe. Marahil ay isa lang ang kayamanan na gustong makuha ng Sky Blood Rainbow pagkatapos tumakbo sa pangalawang lihim na kaharian. Iyon ang divine sense na hinihigop ng 8 light pillars. Ang banal na pakiramdam ng higit sa 10,000 martial marquee ay sapat na upang payagan si Chinyu na humakbang sa isang bagong kaharian. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Sa pag-iisip nito, hindi na makapaghintay si Chinyu na tingnan ang lalaking may bigot. Kabanata 1088, Malaking Tagumpay. Kinapa ng lalaking may bigot ang kanyang baba, at bakas ng katusuhan ang sumili sa kanyang mga mata. Mukhang wala kang anumang bagay na maibibigay mo sa akin. Pinalaki ng bigot na lalaki si Chinyu. Ito ang katotohanan. Bagamat maraming kayamanan si Chinyu, ang mga kayamanang ito ay hindi nararapat na banggitin sa mga mata ng lalaking may bigot. How about this? You give me 3 drops of blood essence, how about 8? Nakangiting sabi ng may bigot. 3 drops of blood essence. Bahagyang sumimangot si Chinyu. Bagamat napakahalaga ng blood essence sa mga cultivator, ang 3 patak ng blood essence ni Chinyu ay mukhang walang gaanong pakinabang. Okay. Sumang-ayon si Chinyu nang hindi nag-iisip. Hangga't maaari niyang makuha ang banal na kahulugan ng higit sa 10,000 martial marquee, ang 3 patak ng asensya ng dugo ay wala. Pagkatapos sabihin ito, ilalabas na sana ni Chinyu ang kanyang dugo at ibigay ito sa lalaking may bigot. Sa oras na ito, pinigilan ng bigot sa manibela si Chinyu at umiling. Not now. Your blood essence is worthless in my eyes. Not now. What do you mean? Nakasimangot si Chinyu at sinabing. Nakangiting sinabi ng bigot sa manibela, ang gusto ko ay ang asensya ng iyong dugo pagkatapos ng mahusay na yugto ng tagumpay. Isang malaking yugto ng tagumpay na magulong katawan. Isang patak ng asensya ng dugo ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Ito ay isang bihirang banal na bagay. Pagkatapos ng mahusay na yugto ng tagumpay. Tumaas ang kilay ni Chinyu, at may bakas ng pagiging mapaglaro sa kanyang mga mata. Tama. Matapos maabot ang mahusay na yugto ng tagumpay, ang magulong katawan ay sinasabing hindi magagapi sa mundo, at maaaring itong nasa itaas ng universo, pagmamalaki ng bigot na lalaki. Ads by Pop Future. Paano na? Pumayag ka ba o hindi? Napangiti si Chinyu at sinabi, sigurado ka bang maaabot ko ang mahusay na yugto ng tagumpay? Hindi ka ba natatakot na mamatay ako sa kalagitnaan? Ang kagalang-galang na sarili na ito ay mahilig sa pagsusugal. Ituturing ko itong isang sugal, sabi ng lalaking bigot. Nag-isip sandali si Chinyu, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay, deal. Noon lamang ipinasa ng lalaking bigot ang garapon sa kanyang kamay kay Chinyu. Ang banga ay naglabas ng mga bakas ng banal na kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan na nabuo ng mga banal na pandaman ng higit sa 10,000 martial marquee. Hangga't naa-absorb niya ang kapangyarihang ito, tiwala si Chinyu na makakatuntong siya sa gitnang yugto ng martial marquee. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Sa halip, pansamantala niyang iniligpit ang garapon. Nakakalungkot na hindi ko nagawang patayin si Tian Zuehong, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa kasalukuyan, may 3 kaaway si Chinyu sa ibabaw. Hiteng, Tian Zuehong, at ang mga nakatataas na maaaring lumitaw anumang oras. Gayunpaman, walang paraan si Chinyu para patayin ang 3 taong ito dahil wala siyang ideya kung nasaan sila. Ang isang buwan ay hindi mahaba o maikling panahon. Natatakot ako na kailangan kong maghanda ng kumpletong plano, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi na posible para sa kanila na ganap na Aisil ang pangalawang lihim na kaharian. Sa kanilang mga kakayahan, hindi magiging mahirap para sa kanila na makahanap ng isang lihim na master ng lupain.
Ads by Pop Future. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang tanging magagawa nila ngayon ay takutin ang mundo para hindi sila maglakas loob na gumawa ng hakbang laban kay Jinyu. Sa mga sumunod na araw, naglakbay si Jinyu sa mga bundok at sa mataong lungsod. Dumating pa nga siya sa pasukan ng iba't ibang lihim na kaharian ng maraming beses at nakatayo doon ng mahabang panahon. Ito ay isang invisible deterrent. Agad na nanginig ang mga lihim na kaharian na tinutukan. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas sa takot na galitin itong pumapatay na Diyos. Pagkaraan lamang ng ilang araw na huminto si Jinyu sa kanyang paglalakbay. Bumalik siya sa Martial Arts Association ng Jingdo at nagplanong muling pumasok sa Scripture Depository para maghanap ng impormasyon tungkol sa magulong katawan at sa larangan ng bituin na binanggit ng bigot sa manibela. Sa sandaling ito, sa unang lihim na kaharian, 8 matataas na opisyal ang natipon sa tuktok ng bundok. May malaking bato sa tuktok ng bundok. Ang bato ay kumikislap na may madilim na liwanag. Sa bato, may nakaukit na mga anting-anting na makapal ang laman. Sa sandaling ito, lumitaw na ang maliliit na bitek sa batong ito. Ang mga bitek ay napakaliit at hindi makikita ng walang maingat na pagtingin. Gayunpaman, nangangahulugan ito na ang selyo ay lumuwag. Sa sandaling nabasag ang bato, ang unang lihim na kaharian at ang pangalawang lihim na kaharian ay ganap na dadaan. Talaga bang sisirain natin ang selyong ito? Malamig na tanong ng isang matandang lalaki sa gitna ng karamihan. Kapag nasira ang selyo na ito, nangangahulugan ito na ang unang lihim na kaharian at ang kasalukuyang mundo ay ganap na daraan. Sa oras na iyon, lahat ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa unang lihim na kaharian. Tama. Kapag nasira ang selyo, wala nang babalikan. Ang iilan sa kanila ay tila tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan, at bawat isa sa kanila ay may solemn na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ads by Pop Future. Dapat masira ang selyo. Sa wakas, may nagsalita. Ang nagsalita ay isang kubo na matanda. Ang pangalan ng taong ito ay Yan Yongfo. Siya ang gumamit ng katawan ni Gu Zixen para labanan si Jinyu. Ang iba pang mga nakatataas ay tumingin lahat kay Yan Yongfo. Malamig na sinabi ni Yan Yongfo, nakipag-away na ako kay Jinyu dati. Ang kanyang lakas ay hindi maarap, at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng yugto ng Martial Saint, ngunit mayroon na siyang kapangyarihan upang labanan ang isang makapangyarihang pigire. Kung siya ay tumuntong sa yugto ng makapangyarihang pigire, ito ay isang kalamidad para sa atin. Ganyan na ba talaga ka-exaggerated? May nagtanong sa sandaling ito. Ang isa pang tao ay dahan-daang nagsabi, kapag natapos na ang magulong katawan, ito ay talagang hindi magagapi sa mundo. Minsan ay may isang magulong katawan na nakumpleto. Ito ay nagpanginig sa halos lahat ng magagaling na magsasaka sa yugto ng kapigatian. May mga sabi-sabi pa na ang magulong katawan na ito ay halos pugutan ng ulo ang heavenly daw. Mukhang nag-aalala kayo sa wala, sabi ng isang magandang babae na nanatili pa rin ang kanyang alindog. Kahit na pag-aralan natin ang lahat ng kasaysayan, gaano karaming magulong body cultivators ang nakatuntong sa mahusay na yugto ng tagumpay. Natatakot ako na 5 lang sila. Bukod dito, ang Jinyu na ito ay isa lamang martial saint. Siya ay libo-libong milya pa rin ang layo mula sa mahusay na yugto ng tagumpay. Tinulyapan siya ni Yan Yongfo at sinabi sa malalim na boses, talagang napakalayo niya mula sa mahusay na yugto ng tagumpay, ngunit napakalapit niya sa makapangyarihan. Kung ang batang ito ay haantong sa makapangyarihang tao, kaming 8 na nagtutulungan ay malamang na maging abo. Nang marinig ito ng lahat ay agad silang tumahimik. Kahit na naglunsad na sila ng planong pagpatay laban kay Jinyu, pinahintulutan pa rin itong lumaki si Jinyu. Speaking of which, hindi sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang paghihigpit sa selyo. Maaari lamang nilang gamitin ang mga kamay ng iba para tanggalin si Jinyu. Upang maiwasan ang isang sakuna na mangyari, anuman ang kailangan nating gawin, kailangan nating alisin siya, malamig na sabi ni Yan Yongfo. Sa sandaling ito, isang binata ang tumakbo sa gulat. Gamit ang isang slide shovel, lumuhad siya sa harap nila at natarante na sinabi, "Sir, tatay ko, patay na ba talaga ang tatay ko?"
Ang binata sa harapan nila ay walang iba kundi ang anak ni Gu Zizhen, si Gu Xinghe. Tumingin si Yan Yongfo kay Gu Xinghe sa kanyang harapan at mahinang nagsabi, oo, pinugutan siya ng ulo ni Qin Yu. Parehong nawasak ang kanyang katawan at kaluluwa. Kabanata 1089, mga alingawngaw ng banal na rehiyon. Nang marinig ang mga salitang ito, umupo si Gu Zizhen sa lupa. Sinabi niya sa nanginginig na boses, paano ito posible, ang aking ama ay nasa tuktok ng Martial Saint Realm. Paano siya mamamatay sa kamay ni Qin Yu, paano ito posible? Walang pakialam na sinabi ni Yan Yongfo, bagaman ang Qin Yu ay nasa maagang yugto pa lamang ng Martial Saint Realm, kapag ang magulong katawan ay pumasok sa Martial Saint Realm, magkakaroon ito ng kakayahang lumaban sa mga nasa mas mataas na antas. Ang iyong ama ay talagang patay na. May gustong sabihin pa si Gu Zizhen, ngunit naputol ito ni Yan Yongfo sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Si Gu Zizhen ay patay na, kaya ang Gu Xinghe na ito ay natural na nawala ng halaga. Ang 8 mataas na opisyal na ito ay hindi na nagbigay pansin kay Gu Zizhen, ngunit tumingin sa selyo sa harap nila. Kung magtutulungan tayo, sa loob ng 1 buwan, dapat nating masira ang selyo, sabi ni Yan Yongfo. Kapag nasira ang selyo, tayong 8 ay sama-samang aatake. Kailangan nating patayin si Qin Yu sa lalong madaling panahon, hindi siya binibigyan ng pagkakataong makatakas. Tuldok. Sa panahong ito, parami ang mga tao sa Jingdo na pumasok sa Martial Saint Realm. Una, si Yao Ming ang unang lumabas sa pag-iisa. Pagkatapos, sina Kung Yun, Chu Hidao, at ang iba pa ay tumuntong din sa Martial Saint Realm. Sa sandaling ito, nakatayo si Qin Yu sa pasukan ng Scripture Depository. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon na pumasok sa Scripture Depository. Ang kaibahan ay sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa oras ng pagpasok ni Qin Yu. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng maraming oras si Qin Yu para maghanap ng impormasyong gusto niyang malaman. Pumasok siya sa Scripture Depository at iniunat ang kanyang daliri upang isara ang pinto. Walang makapasok. Pagkatapos, biglang inilabas ni Qin Yu ang kanyang Divine Sense at tinakpan ang buong Scripture Depository. Ang Divine Sense ni Qin Yu ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Martial Saint. Ang mga nauugnay na dokumento sa ika-4 na antas ay halos naskan ni Qin Yu sa isang iglap. Siya ay gumawa ng malalaking hakbang sa ika-4 na antas at nakahanap ng isang libro ayon sa impormasyong ibinigay ng kanyang banal na kahulugan. Ads by Pop Future. Ang aklat na ito ay tila hindi namumukod tangi. Sa katunayan, ito ay natatakpan ng alikabok. Maliwanag, maraming taon na ang nakalipas mula nang may sinumang bumasag sa aklat na ito. Kinuha ni Qin Yu ang librong ito at dahan-daang binuksan. Lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang mga hanay at hanay ng makapal na mga salita. Malamang na matagal bago matapos basahin ang buong librong ito. Si Qin Yu ay walang gaanong oras na dapat sayangin, kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Hinawakan niya ang libro at sinimulan itong basahin ng mabuti. Sa loob ng 3 buong araw, hindi umalis si Qin Yu sa Scripture Pavilion. Maraming tao ang pumunta sa Qin Yu upang gunitain, ngunit lahat sila ay tinanggihan. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang 3 araw. Mahigit sa kalahati ng aklat ang nabasa, at si Qin Yu ay mayroon ng pangkalahatang pag-unawa sa larangan ng bituin na iyon. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at sinabi sa mahinang boses, talagang detalyado ang mga tala sa aklat na ito. Hindi sayang ang oras ko. Ayon sa mga tala sa aklat na ito, ang larangan ng bituin na binanggit ng Bigot sa Manibela ay tinawag na banal na rehiyon. Ito ay isang napakalaking mundo, at ito rin ang huling arena para sa mga magsasaka. Sinabi na ang bawat nangungunang magsasaka sa mundong ito ay minsang tumuntong sa banal na rehiyon. Ang pamilya yan ay matatagpuan sa Saint Realm. Hindi lamang ito nagkaroon ng walang katapusang dami ng espiritual na chi, ngunit mayroon din itong hindi mabilang na mga henyo. Ayon sa mga tala sa aklat na iyon, ang mga henyo sa Saint Realm ay maaaring tumuntong sa Martial Saint Realm sa edad na 13 o 14, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses at hindi maiwasang makaramdam ng bakas ng pressure.
Upang makapasok sa Martial Saint Realm, si Chinyu ay gumugol ng hindi kilalang dami ng pagsisikap. At sa kaharian ng santo, may mga taong nakatuntong na sa kaharian ng Martial Saint sa edad na 13 o 14. Nakakatakot talaga. Sa edad ni Chinyu, ang makapangyarihang kaharian ay nasa lahat ng dako. Ads by Pop Future. Bagamat iyon ang nangyari, hindi ito nangangahulugan na si Chinyu ay mas mababa sa kanila. Kung ihahambing sa kaharian ng mga santo, ang mga mapagkukunan sa mundong ito ay masyadong mahirap. Hindi napigilan ni Chinyu na hawakan ang token. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Ang Santo Realm. Gusto ko talagang pumunta at tingnan. Nilero ni Chinyu ang token at sinabi sa mahinang boses. Matapos malaman na maraming henyo sa banal na rehiyon, hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot si Chinyu. Sa kabaligtaran, siya ay medyo umaasa. Hindi na siya makapaghintay na pumasok sa Holy Region at makipagkompetensya sa mga henyo sa mundo. Ayon sa mga tala sa aklat, tila may isang paraan lamang upang makatuntong sa Holy Region, at iyon ay ang umasa sa mga sinaunang array platform. Ngunit malinaw na naitala ng aklat na ito na ang Earth ay may ilang sinaunang array platform. Marami sa mga nangungunang eksperto ng banal na rehiyon ay nag-walkout din sa Earth. Ngunit ngayon, isang sinaunang array platform lang ang alam ni Chinyu, at iyon ang nasa unang secret realm. Hindi tama iyon. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Dati, 2 beses na bumaba dito ang mga makapangyarihang figure ng pamilya yan. Malamang na hindi sila umasa sa sinaunang array platform sa unang lihim na kaharian. Dahil kung dumaan sila sa sinaunang array platform sa unang lihim na kaharian, ito ay nangangahulugan na ang 8 mas mataas na tao ay maaari ding bumaba. Ngunit sa katotohanan, wala silang paraan upang bumaba. Maaaring tumawid sila sa void para pumunta rito. Ulalas ni Chinyu. Gayunpaman, ang ideyang ito ay mabilis na tinanggihan ni Chinyu. Ang makapangyarihang kaharian ay walang kakayahang tumawid sa kawalan. Kung iyon ang kaso, tiyak na higit sa isang paraan upang maabot ang banal na rehiyon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chinyu habang sinabi sa mahinang boses, ang mundo ay walang kapantay na sinaunang panahon. Ito ay may kasaysayan ng bilyon-bilyong taon. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga bagay ang hindi alam. Ang sinaunang array platform ay talagang hindi ang tanging paraan upang makapasok sa Saint Realm. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Ads by Pop Future. Hindi tama iyon. Biglang tumayo si Chinyu. Sinabi ng lalaking bigot na siya ay isang strand ng banal na kahulugan mula sa Saint Realm at minsan ay isang makapangyarihang figure. Saka paano siya napunta dito? Isa lang ang posibilidad, at iyon ay nagsisinungaling ang lalaking bigot. Nagmamadali siyang tumayo at agad na sumugod patungo sa ikalawang Mystic Realm. Sa sandaling bumalik siya sa pangalawang lihim na kaharian, nakita niya si Yao Ming na nakaupo sa pangunahing bulwagan, nakikipag-chat sa bigot sa manibela. Miss Yao Ming, nabalitaan ko na ang iyong grupo ay may isang magaling na cultivator sa paraan ng synthesis stage. Totoo ba iyon? Nakangiting sabi ng bigot sa manibela. Nakangiting sabi ni Yao Ming, iyon ay mga alingaw-ngaw lamang. Ang paraan ng synthesis stage ay hindi lumitaw sa loob ng libu-libong taon. Hinawakan ng bigot ang kanyang baba at bamulong, ang ikatlong antas ng daan, kahit na sa banal na rehiyon ay hindi marami, talagang hindi alam kung gaano karaming babe ang maiiwan. Dito, nakangiting sinabi ng bigot sa manibela, Miss Yao, sa ibang araw ay iniimbitahan mo ako sa iyong tahanan bilang panauhin. Bahagyang nakabuka ang maliit na bibig ni Yao Ming, hindi alam kung tatawa o iiyak. Good. Walang magawa si Yao Ming na tumango. Good my ass. Sa sandaling ito, pumasok si Chinyu mula sa labas ng pinto. Miss Yao? Kung hahayaan mo siyang pumunta sa iyong bahay, kailangan mong mag-ingat sa libingan ng iyong mga ninuno, medyo pabiro at kalahating seryosong sabi ni Chinyu. Namula ang matandang bigot at bamulong, tingnan mo ang sinasabi mo. Ganito bang klaseng tao ang Panginoon? Gusto ko lang mag-guess. Hindi itinuloy ni Chinyu ang paksang ito. Sa halip, tumingin siya sa lalaking bigot.
Gusto niyang magtanong ng diretso, ngunit naroon pa rin si Yao Meng. Walang pagpipilian si Qin Yu kundi ang pansamantalang isuko ang kaisipang ito. Kaya, naglakad si Qin Yu sa tapat ni Yao Meng at dahan-daang umupo. Pumasok ka na sa Martial Saint Realm. Napatingin si Qin Yu kay Yao Meng at casual na nagtanong. Tumango si Yao Meng at sinabing, oo, ngayon lang ako nakalusot. Hindi napigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Sa kanyang mga kapantay, na nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nakapasok sa Martial Saint Realm. Noong nakaraan, sila ay itinuturing na nasa tuktok ng landas ng militar. Ngayon, tila ito ay simula pa lamang. Miss Yao, dapat ay pumunta ka rito para sa ilang kadahilanan. Diretso si Qin Yu sa punto. Ibinaba ni Yao Meng ang teacup sa kanyang kamay at ngumiti, tama. Pumunta ako dito para sa Holy Region. Sanctum. Alam mo rin ang tungkol sa Sanctum. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Qin Yu. Kabanata 1,900, isang hindi pa naganap na panahon. Sinabi ni Yao Meng na may mahinang ngiti, maraming beses na akong pumasok sa Scripture Depository. Biglang naintindihan ni Qin Yu. Si Yao Meng ay isang maingat na babae. Dahil nakapunta na siya sa Scripture Depository, malamang na nabuklat niya ang aklat na iyon. Anong alam mo? Tumingin si Qin Yu kay Yao Meng at nagtanong. Sinabi ni Yao Meng, bago ito, wala akong masyadong alam. Gayunpaman, pagkatapos kong makapasok sa Martial Saint Realm, binisita ko ang isang tao at nagtanong sa kanya ng may katuturang impormasyon. Sino? Nagmamadaling tanong ni Qin Yu. Tianjzi, nakangiting sabi ni Yao Meng. Tianjzi. Pinulong ni Qin Yu ang pangalang ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa taong ito. Dati, ang balita ng pagtungtong niya sa Martial Saint Realm ay hinulaan din nitong si Tianjzi. Bagamat si Qin Yu ay puno ng kuryosidad sa kanya, hindi pa niya ito binisita noon. Ang mundo ay malawak, at mayroong hindi mabilang na mga uri ng mystical arts. Sa kanila, marami ang hindi maintindihan ni Qin Yu. Halimbawa, ang bawat hula ni Tianjzi. Ano ang sinabi niya? Tinitigan ni Qin Yu si Yao Meng at nagpatuloy sa pagtatanong. Ads by Pop Future. Kinusat ni Yao Meng ang kanyang malalaking mata at ngumiti, sinabi niya sa akin ang tungkol sa Ruozo at sa Saint Realm. Walang sinabi si Qin Yu, naghihintay na magpatuloy siya. Nagpatuloy si Yao Meng, ayon sa hula ni Tianjzi, ang unang Mystic Realm ay mawawasak sa loob ng halos isang buwan. Sa oras na iyon, ang unang Mystic Realm ay hindi naiiral, at ito ay magiging isang sinaunang array formation. Array formation. Nagulat ang mga mata ni Qin Yu. Gumuso si Yao Meng at sinabing, karaniwan, matagal na tayong nawala ng paraan para makapasok sa Santo Realm. Ngunit sa ilang kadahilanan, hinulaan ni Tianjzi na sa buhay na ito, ang sinaunang array formation ay ganap na mabubuksan at ang daanan ay isa publiko. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi lamang tayo makapasok sa Santo Realm, ngunit ang mga tao sa Saint Realm ay makakarating din sa Earth. Habang mas narinig ni Qin Yu, lalo siyang naalarma. Sa loob ng isang buwan, ang unang lihim na kaharian ay mawawala, at ang sinaunang array platform ay muling lilito sa mundo. Ito ay masyadong hindi maisip, at ang bilis ay lampas sa imahinasyon ni Qin Yu. Ayon sa sinabi niya, hindi namin naabot ang antas ng santo sa loob ng maraming taon, patuloy ni Yao Meng. Sumimangot si Qin Yu at nagtanong, sinabi ba niya kung bakit mabubuksan ang buhay na ito? Hindi. Ang mga lihim ng langit ay hindi mabubunyag, nakangiting sabi ni Yao Meng. Napakunot ng noo si Qin Yu. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yao Meng, tila nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang banal na rehiyon ay maaaring humantong sa Earth, ngunit ang Earth ay hindi maaaring humantong sa banal na rehiyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagkaroon ng propesyon na tagapagtanggol ng Dao. Ads by Pop Future. Sabi ba niya isang buwan? Nagmamadaling tanong ni Qin Yu. Tumango si Yao Meng at sinabing, tama. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling sabihin sa iyo. Kapag nagkatotoo ang hula ni Tianjzi, nangangahulugan ito na sa loob ng maikling buwan, makakababa na ang mga nakatataas sa mundong ito.
Sa oras na iyon, natatakot ako na malalagay ka sa panganib. Bahagyang tumango si Chinyu, pagkatapos ay mabilis na ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat sa pagsasabi sa akin, Miss Yao." Ngumiti si Yao Meng at sinabing, "Mr. Chin, hindi mo kailangang maging magalang. Kami ni Ruozo ay matalik na magkaibigan, kaya natural na ayaw kung may mangyari sa iyo." Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya ang matinding pagpindot sa kanyang mga balikat. Tila napansin ni Yao Meng ang pag-aalala ni Chinyu. She smiled and said, "Actually, hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng pressure. Ganun din sa amin. Kung ang banal na daan ng rehiyon ay ganap na nabuksan, kung gayon ang mga tinatawag na mga henyo ay maaaring hindi na dapat banggitin pa. At, ayon sa karanasan, sa tuwing magbubukas ang isang bagong lugar, ang lokal na mahihina ay magiging alipin." Ngumiti si Chinyu at sinabi, "Hindi sa ganoong lawak. Wala pa bang Dao Protector? Ang esensya ng isang Dao Protector ay ang protektahan ang mga ordinaryong tao, hindi tayo." Umiling si Yao Meng at sinabi, "Kami ay bahagi ng natural na batas ng paglilinang. The survival of the fittest is inevitable." Pagkatapos ng paalala ni Yao Meng, napagtanto din ni Chinyu ang problemang ito. Mukhang kailangan na nating magmadali. Huminga ng malalim si Chinyu. Oo. Bahagyang napabuntong hininga si Yao Meng. Mga inirerekomendang video. Marvel's Guardians of the Galaxy Dev Eidos Montreal suffer more layoffs. 12.2K. Isa. Play video. Mga ad ng Pop Future. Sa oras na ito, tila may naisip siya at nagpatuloy, "May isa pa. Miss Yao?" Pakisabi. Mabilis na tumango si Chinyu. Sinabi ni Yao Meng, "Hindi ito ang unang hula ni Chanjizi. Sinasabi na maraming taon na ang nakalipas, nahulaan na niya ang bagay na ito." Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hinulaan niya kung ano ang mangyayari ngayon maraming taon na ang nakalilipas. Mukhang may kakayahan itong Chanjizi. Dahil nasira ang daanan sa pagitan ng daigdig at ng banal na rehiyon, maraming nangungunang magsasaka ang gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang aisil ang kanilang habang buhay. Naghihintay na dumating ang araw na ito, sabi ni Yao Meng. Kung talagang magbubukas ang sinaunang array platform sa loob ng isang buwan, ang mga Celyad cultivator na ito ay malamang nalalabas sa lupa. Napangiti si Chinyu at sinabing, "Hindi ako nagulat tungkol dito. Hindi sila pumasok sa kapaligiran ng isang makapangyarihang tao sa mundong ito. Hindi masamang pagpili para sa kanila na maghintay. Mr. Chin? Kailangan kitang itama, walang pakialam na sabi ni Yao Meng. Sa kasalukuyan, hindi talaga tayo makatuntong sa Almighty Realm. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagbaba ay dumating ng hakbang-hakbang. Hindi ito nakakamit sa isang gabi. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Chinyu. Ibig mong sabihin, nang aisil nila ang kanilang habang buhay, nakapasok pa rin sila sa Almighty Realm. Hula ni Chinyu. Tama. Bahagyang tumango si Yao Meng. Marahil sa oras na iyon, ang kanilang pinakamataas na paglilinang ay makakarating lamang sa makapangyarihang kaharian. Ngunit sa ating kasalukuyang buhay, ang kanilang pinakamataas na paglilinang ay makakarating lamang sa Martial Saint Realm. Nang marinig ito ni Chinyu, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mukha. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng bakas ng ginhawa. Ito ay mas katulad nito. Sa bilyon-bilyong taon ng kasaysayan sa Earth, paanong walang kakaunting powerhouses? Mr. Chin, ang ating henerasyon ay mapalad at kapos-palad. Bahagyang nakaramdam ng kawalan ng magawa si Yao Meng. Tumango si Chinyu at sinabing, "Oo, tulad ng sinabi nila, ito ay isang magandang mundo. Magkakaroon tayo ng mas malawak na mundo. Kasabay nito, sasalubungin natin ang mas malupit na kompetisyon." Pamantong hininga si Chinyu sa mahinang boses.